Hinulog, charge sa kanya, maawa ka talaga sa kanya. Yan ang kalakaran niya. Ano yan, matinding tansyahan ng ano niya. Lahat na yan, sinisilig niya, nilagay niya ng ilaw. Tingnan, sinatansya. Ano? Pero minsan, hindi talaga ka-perfect. Mapapalakas sa kapoy, paghango, sunod na yung balat ng tinapay sa taas. Ilaw pa sa loob, talagang paspasan niya. Pero nare-recycle naman yan dahil tinututok niya, pinabayo. At ginagawang pampulbos naman na pandesal. Ito yung ginagawang pampulbos ng pandesal. Wala akong magkakaroon. Yun lang, charge sa vehicle. So, I do not know if the furnace they're talking about is like this, no? O baka yung incinerator ng mga basura. Because these three Hebrew friends, si Hananiah, Mishael, and Azariah, were thrown. Tinapon sila sa porno. Ano? Pero habang pinapanood sila, kung sila magsishrink, liliit, kagaya ng yung kinikremate, di ba? Kinikremate, kala mo, tumatayo, di ba? Pag sinisili mo, kala mo, bumaba mo yung kinikremate, di ba? Pero ano yun, parang magsishrink yan, makakat yung mga laman-laman niya, hanggang sa mapulbos, natay nilang magkakanon. But instead, what they saw is, naging apat na naglalakad sa loob. Yung tatlo na iniagis, naging apat at hindi gumugulo-gulo, naglalakad sa loob. Ano? Pero ito mga importanteng bagay na pinapahayas niya. So we will read chapter 3. Chapter 3, verse 1 of the book of Daniel. Nebuchadnezzar, the king, made an image of gold, whose height was 80 cubits. 1 score is equivalent to 20, diba? 1 score is equivalent to 20. Therefore, 3 score is equivalent to 60 cubits. 1 cubit is equivalent to 18 inches. So, that is 1.5 feet. Ano? So, 60 cubits. Ilang feet yan? So, 60 times 1.5. Ilan mo yan? 0, 30, 9. That's 90 feet. So, you can imagine 90 feet na statwa. The golden image, 90 feet. Mataas pa sa poste yan. Kumarap ko. Bakit gumawa ng golden image si Nebuchadnezzar? Kasi sa dream, siya yung golden image, di ba? Siya yung head of gold. So sabi niya, ako yung head of gold. That's my kingdom. That's my empire. Kailangan gagawa ko ng image of gold at kailangan i-worship ka. So that's how proud this king was. Nebuchadnezzar, the king, made an image of gold. Solid gold ho ito. Whose height was 80 cubits. And the breadth thereof 6 cubits. He set it up in the plain of Dura in the province of Babylon. Then Nebuchadnezzar, the king, sent to gather together the princes, the governors and the captains, the judges, the treasurers, the counselors, the sheriffs, and all the rulers of the provinces to come to the dedication of the image which Nebuchadnezzar the king had set up. So, yung dedication time na. Then the princes, the governors, and the captains, the judges, the treasurers, the counselors, the sheriffs, and all the rulers of the provinces were gathered together unto the dedication of the image that Nebuchadnezzar the king had set up. And they stood before the image that Nebuchadnezzar had set up. Then an herald cried aloud, to you it is commanded, O people, nations, and languages, that at what time ye hear the sound of the cornet, flute, harp, sackbut, psaltery, dulcimer, and all kinds of music, ye fall down and worship the golden image that Nebuchadnezzar the king hath set up. And whoso falleth not down and worshipeth shall the same be cast into the midst of a burning fiery furnace. Therefore, at that time, when all the people heard the sound of the cornet, flute, harp, sackbut, psaltery, and all kinds of music, all the people, the nation, and the languages fell down and worshipped
the golden image that Nebuchadnezzar the king had set up. Wherefore at that time certain Chaldeans came near and accused the Jews. They spake and said to the king Nebuchadnezzar, O king, live forever. Thou, O king, hast made a decree that every man that shall hear the sound of the cornet, flute, harp, sackbut, psaltery, and dulcimer, and all kinds of music, shall fall down and worship the golden image. And whoso falleth not down and worshipeth, that he should be cast into the midst of a burning fiery furnace. There are certain Jews whom thou hast set over the affairs of the province of Babylon, Shadrach, Meshach, and Abednego. These men, O king, have not regarded thee. They serve not thy gods, nor worship the golden image which thou hast set up. Yun ang nangyari. Pili ng hari. At the moment na marinig ninyo na patutugtugin, yung mga musical instruments, lahat ng tao dapat ay mag-kneel down or sasamba, yuyukod, doon sa golden image. And this reminds me of the happening during the time of the war. Alala niyo yung required ng mga hapon, di ba? You have to bow down. Kung hindi ka magbabow down, papaluin ka ng baril. Bakit? They believe that the emperor is God. Emperor worship. They believe that the emperor is God. Nangyari din po yan, hindi lang ng time ni Nebuchadnezzar, time ni Darius, na even the king can be an object of prayer. Diba? Meron decree si Darius na sa loob ng 2 buwan, walang magpe-pray sa ibang gods, kundi sa emperor lang magpe-pray. Parang inassume ni Darius yung position ng Diyos. Pero ito po mga Israelites, they did not bow, particularly Shadrach, Meshach, and Abednego. So meron na nakakita, nagsumbong, mahal. There are certain people here, there are some people here in your kingdom who do not regard thee, nor thy gods. They did not bow down to your image na iyong nilagay sa plains of Dura. Samantalang ang utos mo, dapat silang itapon pag hindi sila nag-bow. Pero mga kapatid, ipinatapon ba agad sila ng hari? And the answer is no. Probably, the king wants to give them another chance dahil napapakinabangan niya ng mga ito eh. Remember, this Hebrews, itong magkakaibigan nito, nasa top position sa gobyerno. Matataas ang kanilang inabakang posisyon. And probably, they performed well, Magaling kanilang performance ang kanilang trabaho. So, mahirap silang i-dispatcha. Kumbaga, hindi sila expendable at hindi rin dispensable. Kailangan sila eh. Papapakinabangan sila. Alala ko yung may kausap kami pastor kahapon. I just came back from the college for a bit, May kausap kami dun na pastor na before he became a pastor, he was chief of police sa Botolan ng Bales. At siya, close friend ng governor. Pero sila kalaban na mabigat. Sabi niya, kung matatalo tayo, kasi nagbigay siya ng 10 pointers. Sa 10 pointers niya, dalawa wala sa'yo. Wala kang private army, wala kang pera, talo ka. So, pinag-isipan nila kung paano gagawin nila. Binalikan na naman nila ng 10 pointers. Sabi nung kausap namin pastor, sige, governor, tumakbo ka. Kasi gano'n akong nakausap ng mga tutulong sa atin, ng mga nangangako, support, financial support. Paano yung isa? Kulang tayo ng isa pa. Private army. Ako bahala dyan sa police. Ako bahala dyan sa private army. Police pa yan. Ako bahala sa private army. Nagganap siya ng mga hudlong sa buong probinsya. Lahat ng mga may kaso, mga kriminal, mga tao, pinaganap siya lahat. May kaso nga, di ba? Sa mga actual to, sa mga abogado, governor, pagkanalo yan. Hindi niya abogado mo. Sige, tama ko sa akin. Private army.
Nakaipon na ng 100, mga mamaring tao, mga magnanakaw ng kalabaw, mga budlog, mga kriminal, mga may kasong arson. Pag nangangampay sila, lahat ng kalaban nila, nag-aalisan na. Mga killer na kasama nila. Natalo yung kalaban. Natalo yung kalaban nila. Parang sabi niya sa kanyang kaibigan na Roberto na pwede mo nang gawin na kung gusto mo dyan. Dahil yung mga yan, expendable yan. Bakit mga may kaso, mga nagtatago, mga patapon na buhay niyan. Pwede mo nang gawin ang gusto mo dyan. Yung police na nagsasabi nun. Buti na lang, naging Christian ng police ito. Naging pastor pa ng Baptist niya, namin ako. He is now 79 years old. At nag-mission pa yan. Balak pang magbukas ang mission sa American Sambales. At the age of 79, siya po'y cancer survivor. Or sa colon cancer. Survivor siya. Medyo ika-ika sa kanyang gout. At the age of 79, sabi niya ako, mag-mission pa. Kita niya, nakakagalit, no? Kaya tayo nagbata-bata pa dapat mapatakot sa mag-mission. Imagine, I could see the fire in his eyes. Sabi niya, ako, mag-mission pa. Yan sa relocation area, ng mga nakalahap. Yan sa mga relocation dyan, doon ako magtatayo ng mission. Kasi sa pero may kito ko lang, yung mga hoodlums na hindi ko nila, bandang huli ng mutiny. Gusto silang patayin. Pinasok kami ng sityo ng mga hoodlums na. Pero they survive. Survive ko sila. Kasi, ano rin siya, magaling sa martial arts. Nakasurvive sila ng governor. Kaya, hanggang ngayon, best friend sila ng governor. Nasabi ng governor, hindi dahil sa'yo, makikama ngayon. Kasi siya yung nakaawat dun sa mga kapatay sa assassin. So, yung pastor doon, Churin siya din pa. Kaya din pa. Pastor doon sa Baptist Church sa Bacolod. So, expendable. But these three Hebrew children are not expendable. Kaya hindi sila basta-basta may patapon ng hari. Hindi basta-basta may papatay. They were given another chance. Verse 13. Then Nebuchadnezzar, in his rage and fury, commanded to bring Shadrach, Meshach, and Abednego. Then they brought these men before the king. Nebuchadnezzar spake and said unto them, Is it true, O Shadrach, Meshach, and Abednego? Do not ye serve my gods and worship the golden image which I have set up. Now, if ye be ready, that at one time ye hear the sound of the cornet, flute, harp, and cymbal, psaltery, and dulcimer, and all the kinds of music, ye fall down and worship the image which I have made. But if ye worship not, ye shall be cast the same hour into the midst of a burning fiery furnace. And who is that God that shall deliver you out of my hands? Medyo hindi magandang pakinggan, no? Masakit sa tenga mo. Kung ako Kristiyano, talaga ako, mag-iinit ako. Sabi niya, who is that God that can serve you? Can save you? Sabi ni Nebuchadnezzar, pag kayo tinatapos ko, hindi nyo tinake itong second chance na ito. Hindi nyo na sinamantala ang second chance na ito na binibigay ko sa inyo. At hindi nyo niyukuran, hindi kayo sumamba sa Diyos ako, ihahagis ko kayo sa hurno ng apoy. At sinong makakapagligtas sa inyo? At sinong Diyos ang makakapagligtas sa inyo? Out of my hand, sabi ni Nebuchadnezzar, verse 16. Shadrach, Meshach, and Abednego answered and said to the king, O Nebuchadnezzar, we are not careful to answer thee in this matter. Sabi ng tatlo, hindi mo namin nag-iisipan na sagot dyan. Madali lang yung tanong nyo, sino magliligtas? Sa amin? At Diyos namin, kaya namin liligtas eh. Pero matindi dyan, sabi niya yung tatlong magkakaibigan, pero kahit na hindi pa niya kami iligtas, hindi pa rin kami magiging idolatrous. Hindi pa rin kami sasamba sa Diyos-Diyosan, kahit na hindi pa kami iligtas ng Diyos. Dahil ang pagsamba sa Diyos-Diyosan ay may tip na pinagbabawal ng Diyos. Exodus chapter 20. Kaya kung may mga alaalaga ho kayo sa inyong mga tahanan,
Nasa power din yung kamay, alisin na ho yan. Dahil pinagbabawal naman siya. Sabi ng Panginoon, thou shalt not make unto me any graven image. Huwag kayong lilidok, ano bang kamukha ng nasa langit, o kamukha ng nasa lupa. Huwag yung yuyukuran, huwag yung sasabahin. No? Ano yun? Mga idols, image. Kahit ano bang katwiran ang sabihin nyo, hindi naman namin sinasabayan eh. Paalaala lang naman yan ng Diyos eh. Ano ba sabi ng Bible? He is the image of the invisible God. God is invisible. Hindi nakikita. Kaya walang imahe ang Diyos. Sabihin nyo, si Kristo, nakita naman siya. Sigurado ka ba ngayon ang imahe ni Kristo? Sigurado ba kayo na yun ang picture ni Christ? Malayong-malayo yan sa tunay na itsura ni Kristo. Kaya natingnan niyo yung picture ng mga Hudyo. Iba ang feature ng mga Hudyo. Ang feature ng mga Hudyo, mostly, ang ilong ng mga Hudyo ay parang parot. Yan, parot yan. Harap. Eh, yung ilong ng mga nakikita, parang Italian eh. Ilong ng mga European, ano? So, hindi ho talaga Jew ang ginamit na model yan. Kaya pagkakala po, ang model na ginamit yan, ay hindi din pong model ni Judas Iscariote. The same artist na nagkuha ng model para kay Jesus Christ. Naghanap ng model para kay Judas Iscariot. May nakita sa tao na mukhang Judas. Kinuha niya. At sabi ng model ni Judas, hindi niyo ba ako nakikilala? Hindi, sino ba? Ako rin yung model mo kay Jesus. After some time, nag-iba na yung itsura niya, naging kriminal, napabayaan na yung sarili, nawala na yung personal grooming, at ginawa siyang model ni Judas. At sabi niya, hindi niyo ba ako nakikilala? Ako rin yung model niyo kay Jesus Christ. Hindi na ako natatandaan. Ngayon, model naman siya kay Judas Iscariot. Makikita niyo yung picture ng mga ano ngayon, di ba? Parang hindi nagtatrabaho yung kamay. Parang kalo mo yung kamay ng babae. Kinis-kinis. Tapos yung nakapakong Kristo, kala ko, Valnoris dahil labas na yung mga ribs, di ba? Tapos, alalim ng tiyan. Kaya hindi naman ganun si Jesus Christ, di ba? Dahil in the Old Testament, he was pictured like a bull. Isang toro. Torong malaki. Nilalarawan siya bilang isang toro. Dahil ang Panginoon ay matipuno, malakas. Remember, when he was crucified, he was at the peak of his strength. He was crucified at the age of 33. To be exact, 33.5 years old ang ating Panginoon. Nasa kalakasan niya yan, di ba? Pero nyo, gano'ng kalakas ang Panginoon? Ilan na sumutok sa kanya? He was punched by a mob repeatedly. Hindi niya mababasa yung punch, but you can read the word buffet. Was buffeted repeatedly sa mukha. Without gloves, ha? Kung mahina ka naman mo, isa lang kalaban mo, kahit kagay sa boxer. Mga boxer, may gloves pa, di ba? Isa lang kalaban, pero nakakatulog. Sa Panginoon, ang lamang ang sumutok, man. Parang kinuyog. Kinuyog siya ng mga tao walang gloves. Pero hindi siya na-knock-out. Kahit may picture mo ang Panginoon ng tama, kailangan sa matipunong katawan at may nakapatong na bilog, hindi mo na masasabing ulo Magana Magang bilog na naghahalo na yung blood and saliva and sweat. Ano? Na siguro magana yung mata ng Panginoon, baka sarado niya, magaganyan na. Pero nakatayo pa rin. Dahil hindi siya bumigay dahil nilatin ko pa siya, di ba? Kung nilatin ko siya, kada haplit ko niya, para pinaaraw likod niya kasi yung mga inahaplit ng latigo, may mga sima, may mga may mga hook, may hook sa dulo. Kaya pagka hahatakin mo yung nadadala yung laman. Kaya sabi sa Book of Psalms, they plowed my back. Parang pinararo yung likod ng Panginoon. Kailan niya? Magdamag yan.
Pero he was able to make it to the Mount of Calvary. Di ba? Narating pa rin yung Calvary, although lumalapit na, bumigay na siya, kaya binigay na lang kay Simon, kasayang niya, di ba? Ipinasa na lang yung troso. Hindi yun yung kahoy na kinakap na makinis. Yun po yung troso. 1 Peter 2:24, who his own self bare our sins in his own body on a tree. That is stauros in Greek. Stauros is a pole. 1 Peter 2:24, who his own self bare our sins in his own body on a tree. Pinutol yan ang puno, pag-aspak pa yan, at yan ang pinabuhat sa kanya. Ano? But he made it. At 9 o'clock in the morning, pinako na siya. At 3 o'clock in the afternoon, buhay pa siya. Kaya ano katigas ang Panginoon? Marami naman dugo na wala, yes. Nung nagkaroon ka ng tinik, marami ng dugo na wala. Nung din pinako ang kamay at paa niya, marami ng dugo na wala. Nung nilati ko siya, marami nang nawala. Nung pinapainom siya, ayaw niya uminom. Diba? Although sinabi niya, I thirst. But actually, he's not thirsty after water. Hindi yung kanyang pinipit. Hindi yung buhaw sa tubig. Hindi buhaw sa ibang bagay. Pero dahil kung binigyan siya ng suka, sa na tubig ang binigay sa kanya, suka. Dapat sa binigyan ng suka. Kasi ang suka, meron niyang effect na parang ina-anesthetize ka. Pag uminom ka ng suka, parang namamalig ang katawan mo, wala kang nararamdaman. But when the Lord tasted the vinegar, it's dinura niya yun. Dahil gusto niya maramdaman yung pain ng suffering na nire-require para sa ating kaligtasan. So the Lord was really a powerful man. Parang toro. Ano? May pumatay ba sa Panginoon? Wala. Although they intend to kill the Lord, pero walang nakapatay sa Panginoon. Dahil sabi niya, no man taketh my life from me. Diba? Walang pwedeng kumuha ng buhay ko. Sabi niya, I lay it down on myself. Kaya nung pagdating ng 3 o'clock, and there's nothing left to be done, sabi niya, it is what? It is finished. Ba't na sinabing it is finished? Because there's nothing left to be done. Wala nang gagawin. Lahat ng kinakailangan sa part 1 ng kanyang sacrifice, ang kanyang trabaho as priest, nagampanan na yung part 1. Kaya sabi niya, wala na, it is finished, he gave up the ghost. Kaya sabi niya, no man taketh my life from me. Maraming nagbibiti sa buhay niya, pero walang makakakuha hanggat hindi niya binibigay. Kaya sabi niya, I lay it down of myself. Kaya kapatid, hindi ko totoo yung mga larawan na nakikita natin. Larawan na, di ba mayroong larawan na nakaganyan ng kamay? Tapos nakalagay, the Sacred Heart of Jesus. Meron po yung heart dito na may parang may barbed wire yung heart. Alala niyo? Nung bata ako, may ikot din na yun kasi natutuwa ko. Kahit saan ako pumunta, nakatingin sa akin. Nilipat naman ako sa kabila. Nakatingin pa rin. Bababa ako, tititinan pa rin ako bababa. So ngayon ko na-realize na hindi pala tama ngayon. Saka long hair di ba? Nagbabawal sa bago ng long hair sa lalaki, di ba? Mahalay sa isang tao kung pinaparo ko. Naka-long hair yun Tapos payat na payat pa. Parang hindi nagkatrabaho. Yung Panginoon, by trade, he was a carpenter, di ba? He was the son of a carpenter. Ay team ng Panginoon. Kaya nakikita natin larawan ng Panginoon sa Sacred Heart of Jesus, malayo parating nasa salon. Parating nagpapa-spa. Hindi na initan ng araw. Malayo na maging larawan ng Panginoon. Pero kahit pa, sabihin natin yung pa, pinagbabawal ng Bible pagsamba sa imahe. So sabi ni Shadrach and Abednego, Meshach, hindi na namin pinag-iisipan, mangyari ang sagot niya. Ang Diyos namin, kaya na kami ligtas. Pero kahit hindi pa na kami ligtas, we will never bow down to your images. Dahil ang pagkalit ng hari. Yan, verse 17. Verse 16. Shadrach, Meshach, and Abednego answered and said to the king, O Nebuchadnezzar, we are not careful to answer thee this matter.
If it be so, our God, whom we serve, is able to deliver us from the burning fiery furnace, and he will deliver us out of thine hand, O king. But if not, be it known unto thee, O king, that we will not serve thy gods, nor worship the golden image which thou hast set up. Then was Nebuchadnezzar full of fury, and the form of his visage was changed, yung visage, yung mukha, against Shadrach, Meshach, and Abednego. Therefore he spake and commanded that they should heat the furnace 7 times more than it was wont to be heated. Ewan ko kung paano lang ginagawa yun. Iinitin mo siya ng mas mainit pa sa ordinary. Paano gagawin nyo na doon? Air, pastor. Bobombahan ng air. Saka alam ko yan, kasi may napatutuloy sa magawa ng mga ceramics. Sa pandayan. Magawa ng pandayan. Magawa ng itak. Kung gusto mo mainit, magdagdag mo ng air. Bomba ng bomba. Saka sa tingin pa lang sa apoy, kung blue, kung yellow, doon makikita kung mainit siya. Sinisilip-silip na yan. Kasi 3 days na inaapoyan niya yung mga ginagawa sa ceramics. At doon pa lang sa kulay ng apoy, doon nila nalalaman kung mahina ang apoy, kung kailangan magdagdagan. Siguro, nagdagan ng gatong, nagbombahan ng hangin. But, the point is, lalo pang pinag-init ng 7 times than the usual. Verse 20, and he commanded the most mighty men that were in his army to bind Shadrach, Meshach, and Abednego to cast them into the burning fiery furnace. Then these men were bound in their coats, their hosen and their hats, and their other garments, and were cast into the midst of the burning fiery furnace. Therefore, because the king's commandment was urgent, and the furnace exceeding hot, the flame of the fire slew those men that took up Shadrach, Meshach, and Abednego. Imagine, no? Yung tao na nagpasok sa kanila, at yun, namatay. Dahil sa takot nila sa hari, kailangan nila may pasok yung mga Hebrew sa loob. Pati nagpasok, patay yun. Verse 24, Then Nebuchadnezzar the king was astonished, and rose up in haste, and spake, and said unto his counselors, Did not we cast 3 men bound in the midst of the fire? Di ba tatlo lang ang ihagis sa loob? They answered and said unto the king, True, O king. He answered and said, Lo, I see 4 men loose. Ang ihagis natin, mga nagapos, tatlo. Ngayon, 4 na nakikita ko. At walang gapos. At hindi naka-lupay-pay, naka-baba. Naglalakad, walking in the midst of the fire. And they have no hurt. And the form of the 4th is like the Son of God. Ang anyo, aking kaapat. Hindi siya ordinaryo. Parang anak nito. Then Nebuchadnezzar came near the mouth of the burning fiery furnace, and spake and said, Shadrach, Meshach, and Abednego, ye servants of the Most High God, come forth, and come hither. Then Shadrach, Meshach, and Abednego came forth of the midst of the fire. And the princes, governors, and captains, and the king's counselors, being gathered together, saw these men, upon whose bodies the fire had no power, nor was an hair of their head singed, neither were their coats changed, nor the smell of fire had passed on them. Then Nebuchadnezzar spake and said, Blessed be the God of Shadrach, Meshach, and Abednego, who hath sent his angel and delivered his servants that trusted in him, and have changed the king's word, and yielded their bodies, that they might not serve nor worship any god except their own God. Therefore I make a decree that every people, nation, and language which speak anything amiss against the God of Shadrach, Meshach, and Abednego shall be cut in pieces, and their houses shall be made a dunghill, because there is no other God that can deliver after this sort. Then the king promoted Shadrach, Meshach, and Abednego in the province of Babylon. Ganda ho na istorya, no? Pero hindi sa lahat, yun yung katotohanan na our God, there is no like our God, no? Diyos natin walang katulad.
Yun lang ang mensahe na nasa parating dito ng Diyos na gamit ang kanyang mga anak. Andun sila on the right occasion, on the right place, to give testimony na ang Diyos sa ibang bansa ay makapatay ng Diyos. Yun ang tunay na Diyos. Una, ang Diyos nila Daniel, siya nagsabi kung ano yung dream at nagpaliwanag kung ano yung dream. And for the second time, He revealed Himself, sinamahan pa ang kanyang mga anak doon sa loob ng horno. Diba? Para ipahiwatig sa harapan ng mga dignitaries nito. Imagine, dignitaries yung mga nasa, diba? Mga representative ng bawat country, bawat province, sa yung mga bansa na nakakonquer, inaanek sa kingdom na nagiging province. At pakalawak ng sakop niya, no? At sa ganyan paraan, ay spread yung truth na ang Diyos is only one. Monotheistic. So yung monotheism, believe in one God, monos, one. Theos God, monotheism, believe in one God. Laging instrument ang mga Israelites while in captivity para i-spread ang katotohanan. Kaya during the time of Apostle Paul na kinakalat na niyang Ebanghelyo, parang may idea na rin ang mga pagan ng araw. May idea na rin sila. Na bagamat meron silang plurality of God, meron din silang idea na meron bansa na paniniwala sila ng Diyos. So narinig nila yan. Hindi malayong narinig nila yan. Kasi may spread yan by word of mouth. Di ba? Ang tawag doon ay oral tradition, oral history. History na hindi susulat pero natatransmit from generation to generation by storytelling. Dito po ito. Ang anak, ang araw, ganito nangyari sa bansa nito. Pero merong Diyos sa mga tao ito na inapit. At yung Diyos nila na iisa lamang, yun ang nagligtas sa kanila. Kaya nung nag-preach po, di ba sa Book of Acts, to the unknown God, yun ang nag-preach ko sa inyo. Lagay kayo ng pedestal para sa unknown God, hindi nyo lang may tura. Dahil hindi naman siya nakikita because it's invisible. And yet, you recognize that there is another God, the unknown God. Sabi ni Paul, yan ang aking gusto i-preach sa ito. Kaya maganda mga kapatid na wherever we are, kahit may maninindigan. Magiging patotoo tayo sa ating Diyos. Maging mapakalma tayo. Dahil ang Diyos natin, Diyos na may magagawa. Amen. Hindi siya Diyos na mahina. You remember when Apostle Paul was in the sea, sila po yung nasa dagat, di ba? Halos lahat 14 days na hindi kumakain. Kahit sa bagyo, hindi na makita ang between, walang araw, na ganyan-ganyan na sila ng hangin, wala may gano'ng kumain kahit mga sundalo. Sabi ni Paul, manghihina kayo yan. We should eat, you should eat. Ginawa niya, kumain siya. Nag-pray siya, sabi niya, kumain ko. Because according to the angel of God, who talked to me last night, walang makapahangat except this book. Kahit sa book natin, walang mawala. Tugbar ko lang ang mga Israel. Natuwa sila, lumakas sa loob, kumain na. So, ganun sana ang effect ng Christians, nakakapagbilay tayo ng pagka-almas. Kung talagang hopeless, tayo rin yung magsasabi na, wala tayong magagawa, hopeless na. So, magagawa natin. Diyos na may kagustuhan niya. So, kahit paano, people will accept their faith. People will accept their doom. Alam talaga, nasa kami na ng Diyos yan. Wala tayong magagawa. Pagkapin natin. Diyos na may kagagawa. So, yun ang maging effect ng mga Kristiyano na nanindigan. Kung tayo po yung nauna nagpapanik, Christian ka, ikaw po yung nagpapanik, nakakaya yun. Hindi ko kayo sabihin ng unbeliever na, mag-pray ka nga. Mag-pray ka sa Diyos mo, mag-pray ka nga. Nanginginig ka pa, Baka, sabi mo, baptist ka, pagkat niya. Mag-pray ka nga. Kaya ba magsasabi sa atin? Baka natulunin tayo ng mga Pentecostal niya. Nakatahan ka pa ng, alive, forevermore. Buhay ang ating Panginoon. Hallelujah! Sabihin mo yun. Nagtalay ka, nanghihina na. Kung wala siyang balak, may ligtas tayo. Salamat din ang kanyang plano. All things work together for good. Pero kung sa kaya tayong ligtas. Kaya wala siyang balak, wala na tayong magagawa. Kung wala na siyang balak, may ligtas na.
Pero kung sa kakayanan ng magligtas, meron kakayanan ng Diyos. Because with God, nothing is impossible. Pero kung may balak pa siyang iligtas tayo, hindi na, nasa sa kanya. Okay? And let's be dismissed in prayer. Heavenly Father, we thank you for the time that we have spent studying chapter 3 of the book of Daniel. Thank you, God, for the encouragement that we get through your experiences of your children. Salamat naman sa testimonya ng inyong kakayanan na mag-deliver and to bring the needed changes if needed. Na kaya po ninyong baguhin ang kinakailangan magbago sa mga sitwasyon kung kinakailangan, because you have the power to produce such kind of changes. Salamat naman na kayo po hindi natutulog. You're always constantly aware of everything and in control of everything. Ano po Ama, kayo po'y matuto na tiwala para sa bawat sandali. Kasi matinag ang mga kaganapan sa buhay, sa paligid, na mga alam po natin na kayo naman po may hawak na. Noon naman naman na naging trusting, believing. Sana po ang mga transmit namin ang ganitong attitude sa ganitong mga tao. Pero God, as we go along with our service today, kayo po ang mataas, bigyan po po yan, sumunod sa mga kayo masalit talaga na, magkasawa kayo mas. Sino man po na natin ito, mga pagkakas. Kaya ang dalangit, sa kalan po ng Jesus. Kawagin po natin ang ating